Ang pangalan ko ay Samson at ito ang aking kwento. Narito ako, nakadena sa bilangguan ng mga Filisteo, bulag at nakulong ng aking mga kaaway. Hindi naman palaging ganito. Hayaan mo akong sabihin sa iyo. Ang aking kwento ay isa sa tagumpay at trahedya, ng matitinding labanan at personal na pakikibaka. Ako ay nagmula sa panahon na ang mga Filisteo ay namuno sa lupain ng aking mga tao, at ang kapalaran ng isang bansa ay nakasalalay sa lapad ng aking mga balikat. Ang mga Israelita ay nagkasala muli sa paningin ng Panginoon, kaya't ibinigay niya tayo sa mga Filisteo, na umapi sa atin sa loob ng 40 taon. Ang mga Filisteo ay isang agresibong mga tao na naninirahan sa lupain sa timog kanluran ng Israel, sa pagitan ng dagat Mediteraneo at ng ilog Jordan. Nakilala sila bilang mga tao sa dagat dahil sa kanilang mahaba at tanyag na kasaysayan sa mundo ng dagat. Noong panahon ko, ang mga Filisteo ay sumulong sa loob ng lupain mula sa baybayin ng Kanaan. Doon nila binuo ang kanilang sibilisasyon. Ang bawat isa sa mga lungsod na ito ay pinamumunuan ng isang malupit. Ang mga Filisteo ay mortal na mga kaaway ko at ng aking mga tao. Kilala sila sa kanilang makabagong paggamit ng bakal, na higit sa tansong ginamit ng mga Israelita sa mga sandata, kagamitan. Ang pag-unlad ng aking mga tao bilang isang bansa ay patuloy na hinahadlangan ng mga Filisteo na nagtataglay ng superior na teknolohiya ng sandata at nagpatibay ng mas agresibong estratehiyang militar. Ang aking mga tao ay sadyang hindi makayanan ang napakalaking militar na kapangyarihan ng mga Filisteo. Sumamba sila sa tatlong Diyos, Astarte, Dagon at Baal-zebub, bawat isa ay may mga santuwaryo sa ilang mga lungsod. Ang aking pagsilang ay kasing misteryoso ko. Noong mga araw na yon ang aking amang si Manoah, mula sa tribo ni Dan, ay nanirahan sa lungsod ng Zora. Ang kanyang asawa, ang aking ina, ay hindi naglihi at wala silang anak. Isang araw, nagpakita ang anghel ng Panginoon sa aking ina at sinabi sa kanya, "Bagaman hindi ka pa nagkakaanak, malapit ka nang magbuntis at manganganak ng isang lalaki. Kaya't mag-ingat ka, hindi ka dapat uminom ng alak o anumang iba pang umiinom ng alak, ni kumain ng anumang ipinagbabawal na pagkain. Ikaw ay magbubuntis at manganganak ng isang lalaki, at ang kanyang buhok ay hindi kailanman mapuputol, dahil siya ay itatalaga sa Diyos bilang isang Nazarite mula sa kanyang kapanganakan sa pangkalahatan tao, ngunit ang kanyang mukha ay tulad ng sa isang anghel ng Diyos. Siya ay magiging isang Nazarite, iniiwan ang panata ng buhok na walang pagputol, hindi umiinom ng alak, hindi kumakain ng mga produkto ng ubas, at iniiwasan ang anumang bagay na patay. Anumang bagay na ganap na hinati at ruminating ang mga malinis na hayop ay kinabibilangan ng mga baka, tupa, kambing, usa, at ang sinapupunan ay kailangan ding lumahok sa boto ng aking ina sa panahong dinadala niya ako sa kanyang sinapupunan." Kahit na sa mga istrukturang panlipunan sa aking panahon, ang anunsyo na ang bata ay magiging isang lalaki ay lalo na tinatanggap. Isang batang hindi nag-iisa. Ipagpapatuloy nito ang pangalan ng pamilya, ngunit nagbibigay din ng pamumuno sa tahanan at sa komunidad. Sa labas ng Israel, ang isang bata ay mahalaga din sa kapakanan ng isang tao dito at ngayon, gayon din sa kabilang buhay. Pagkatapos ay tumakbo siya at sinabi sa aking ama na ang isang tao ng Diyos, na mukhang isang anghel, ay nagpakita sa kanya at sinabi sa kanya na siya ay maglilihi at magkakaroon ng isang anak na lalaki. Ang aking ama ay nanalangin sa Panginoon at hiniling sa anghel na bumalik upang magbigay ng higit pang mga tagubilin tungkol sa akin. Gusto talaga ng tatay ko ang manual para sa buhay ko. Panginoon, mangyaring ipaalam sa tao ng Diyos na bumalik at magbigay ng karagdagang mga tagubilin tungkol sa hindi pa isinisilang na bata. Dininig ng Diyos ang panalangin ng aking ama at muling nagpakita ang anghel ng Diyos sa aking ina habang siya ay nakaupo sa bukid. Pagkatapos ay tinanong siya ng aking ama, "Kapag naging katotohanan ang iyong mga salita, anong uri ng mga patakaran ang dapat na mamahala sa buhay at trabaho ng bata?" Ang anghel ng Senor ay nagsabi, "Siguraduhin na ang iyong asawa ay sumusunod sa mga tagubilin na sinasabi niya sa iyo. Hindi siya dapat kumain ng ubas o prutas, uminom ng alak o anumang inuming may alkohol, o kumain ng anumang ipinagbabawal na pagkain. Dapat itong ihiwalay at ilaan para sa kanyang Diyos." Kalooban. Pinarangalan ng anghel ng Panginoon ang kahilingan ng aking ama para sa kumpirmasyon, ngunit hindi pinagbigyan ang kanyang kahilingan na malaman ang hinaharap. Tinawag lang niya ang aking ama para sundin ang utos na ng Diyos.
Ang anghel ng Panginoon ay nagpakita ng kanyang sarili na kahanga-hanga sa pamamagitan ng paggawa ng isang kahangahangang bagay, umakyat sa apoy ng sakripisyo patungo sa langit. At sinabi ng aking ama sa aking ina, tiyak na mamamatay tayo dahil nakita natin ang Diyos. Ngunit sinabi niya, kung nais ng Panginoon na patayin tayo, hindi niya tinanggap ang handog na susunugin at ang handog na butil mula sa ating mga kamay, ni ipinakita niya sa atin ang lahat ng mga bagay na ito, ni hindi niya sinabi sa atin ang mga bagay na ito. Sa panahong ito, marahil ay alam ng aking ama ang sinabi ng Diyos kay Moises, hindi mo makikita ang aking mukha, sapagkat walang sinumang makakakita sa akin, at mabubuhay. Natakot siya na dahil ngayon lang nila nakita ang Panginoon, malapit na silang mamatay. Ngunit naunawaan ng aking ina na hindi pa sapat ang ginawa ng Diyos para iwan sila ngayon. Ang nakaraang gawain ng Diyos sa ating buhay ay isang pangako ng kanyang pangangalaga at mga pagpapala sa hinaharap para sa atin. Ang aking ina ay isang napakahalagang mapagkukunan ng pampatibay loob sa pananampalataya ng aking ama. Hindi niya siya pinuna. Natupad ang propesya at ako ay isinilang. Natupad ang pangako ng anghel ng Panginoon na patunayang totoo. Tinawag akong Samson ng nanay ko. Sa sinaunang Israel, maaaring pangalanan ng alinmang magulang ang isang bata, ngunit mas maraming ulat ng mga ina na mas madalas na pinangalanan ang kanilang mga anak kaysa sa mga ama. Ang pangalan ko, Samson, ay nagmula sa salitang Hebreo para sa anak na nangangahulugang maliit na anak. Habang lumalaki ako, pinagpala ako ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay nagsimulang pukawin ako mula nang ako ay isilang. Ito ay malinaw na siya ay nakalaan para sa kadakilaan. Bilang isang bata, nagtataglay siya ng kakaibang lakas, na higit sa sinumang ordinaryong tao. Gayunpaman, tulad ng lahat ng tao, hindi siya nakaligtas sa mga tukso ng mundo. Sa isang kahulugan, siya ay tunay na tao ng aking panahon. Isang araw nang ako ay nasa Timna, isang babaeng Filisteo ang nakapansin sa akin. Ito ay isang kaso ng pag-ibig sa unang tingin. Nakita ko ang babaeng ito at agad ko siyang gustong pakasalan. Pag-uwi ko, sinabi ko sa aking ama at ina, isang batang Filisteo sa Timna ang nakapansin sa akin. Gusto kong pakasalan siya. Dalhin mo siya sa akin. Ang Timna ay isang lungsod ng mga Filisteo sa lupain ng Kanaan sa silangan ng aming kampo. Tutol ang aking ama at ina dahil pupunta ako sa teritoryo ng mga Filisteo. Nagtanong sila, wala bang babae sa ating tribo o sa lahat ng mga Israelita na mapapangasawa mo? Bakit kailangan mong pumunta sa mga paganong Filisteo upang humanap ng mapapangasawa? Pero sabi ko sa parents ko, dalhin mo siya sa akin. I like her. At sila, tama siya sa paningin ko. Ang pag-ibig sa unang tingin ay isang makapangyarihan, ngunit mapanganib na bagay. Bagaman hindi sa pilitan ang arranged marriages, karaniwan na itong nakasanayan noong panahong iyon. Ang mga arranged marriage, noong panahon ko, ay kadalasang kumakatawan sa mga alyansa na idinisenyo upang garantiyahan ang pagpapatuloy ng mga pamilya sa pamamagitan ng mga inapo. Pinayuhan ng aking mga magulang ang gayong babae. Sa Israel, ang mga pag-aasawa ay karaniwang nagaganap sa loob ng angkan o tribo, bagaman walang mga batas laban sa pag-aasawa sa isang mula sa ibang tribo. Para sa isang Israelita, ang pag-aasawa sa isang Filisteo ay kumakatawan sa isang espesyal na problema, isang pangako sa mapayapang magkakasamang buhay at pagtanggap sa isa't isa sa pagitan ng mga angkan. Gayunpaman, sa hindi pagpansin sa kanila at pagmamahal sa babaeng iyon, nag-alala lang ang aking mga magulang sa sinabi ni Moses. Sinabi ni Moises, hindi namin sila pakakasalan, ni ibibigay ang aming mga anak na babae sa kanilang mga anak na lalaki, ni hindi namin kukunin ang kanilang mga anak na babae sa aming mga anak na lalaki, sapagkat ihiwalay nila ang aming mga anak na lalaki sa pagsunod sa Panginoong Diyos upang maglingkod sa ibang mga Diyos, at sa galit ng Panginoong Diyos. Liliko, laban sa atin at mabilis na lilipulin tayo. Pero mahal ko pa rin siya at maya-maya, pumayag ang mga magulang ko. Ngayon ang aking pamilya ay kailangang maglakbay kasama ko sa Timna upang hanapin ang aking asawa. Dumating ang araw at umalis na kami. Minsan sa paglalakbay, nag-iisa siya malapit sa mga ubasan ng Timna. Ito ay isang natatanging lugar dahil ang mga Nazarite ay tiyak na walang kinalaman sa mga produkto ng ubas. Bigla akong inatake ng batang leon. Sa sandaling iyon, ang Espiritu ng Panginoon ay bumagsak sa akin,
at pinunit ko ang mga panga ng leon gamit ang aking sariling mga kamay. Gaya nga ng sabi ko, kakaiba ako sa panahon ko. Ang mga Asiatic leon ay karaniwan sa buong Fertile Crescent. Sa katunayan, ang leon ay sumasagisag sa kaguluhan at sa mundo ng ADO sa lahat ng anyo nito. Ang leon ay mas parang kambing sa akin. Umalis ako sa lugar na yon at hindi sinabi sa aking ama o ina ang tungkol sa kaganapang ito. Kailangan naming tapusin ang aming misyon. Pagdating ko sa Timna, kinausap ko ang babae at tuwang-tuwa ako sa kanya. Mukhang maayos naman ang lahat. Ngayon ay maaari na akong umuwi at bumalik dito para sa sarili kong kasal. Kapag oras na para sa kasal, kailangan kong umalis muli ng bahay. Sa aking paglalakbay, ako dumaan sa parehong lugar kung saan ko pinatay ang leon kanina. Huminto ako upang tingnan ang bangkay ng leon at natuklasan ko na ang isang pulutong ng mga bubuyog ay gumawa ng pulot sa bangkay. Kumuha ako ng pulot gamit ang aking mga kamay at kinain ito sa daan, isang gantimpala para sa nanalo. Binigyan ko rin ang aking ama at ina at kinain nila ito, ngunit hindi ko pa rin sinabi sa kanila na kinuha ko ang pulot sa bangkay ng isang leon. Hindi ko sinabi sa kanila dahil nilabag nito ang aking panata bilang Nazareo na nagsasaad na ang isang Nazareo ay hindi dapat humawak ng bangkay. Habang naghahanda ang tatay ko para sa kasal, nag-organisa ako ng isang party sa Timna, gaya ng nakaugalian ng mga kabataang elite. Ito ay magiging 7 araw ng purong pagdiriwang, literal na isang inuman, isang 7 araw na salusalo sa bahay ng mga magulang ng nobya na nagtatapos sa pagtatapos ng kasal. Ang kabigatan ng bagay para sa akin ay pinatindi ng katotohanan na ang aking pagiging Nazareo ay partikular na nagbabawal sa akin sa pagkonsumo ng mga produktong ubas. Opisyal na ikinasal ang mga tao nang magkaroon ng kasunduan ang kanilang mga pamilya, ipinagpalit ang halaga ng dote at nobya, at opisyal na ipinagdiwang ang kasal. Pagkatapos ang kasal ay natapos at ang dalawa ay naging mag-asawa. Nang makita ako ng mga magulang ng nobya, pumili sila ng 30 kabataan mula sa lungsod bilang aking mga kasama. Ako ang man of the hour, kasama ang sarili kong madla. Sinabi ko sa kanila, hayaan niyong sabihin ko sa inyo ang isang bugtong. Kung malulutas niyo ang aking bugtong sa loob ng 7 araw ng pagdiriwang na ito, bibigyan ko kayo ng 30 mainam na damit na lino at 30 hanay ng mga kasuotang pangpista. Ngunit kung hindi niyo ito malutas, kailangan niyong bigyan mo ako ng 30 damit na lino at 30 set ng mga damit para sa kapistahan. Tinanggap nila. Makinig tayo sa bugtong mo. Pagkatapos ay sinabi ko sa kanila, mula sa silid kainan nanggaling ang pagkain, mula sa kuta ay nagmula ang tamis. Pagkaraan ng 3 araw, sinusubukan pa rin nilang malaman ang sagot. Sa ika-4 na araw, sinabi nila sa aking asawa, gayuhin mo ang iyong asawa upang ipaliwanag sa amin ang bugtong, kung hindi, susunugin namin ang bahay ng iyong ama kasama mo sa loob. Inimbitahan mo kami sa party na ito upang kami ay lalong dukha. Pagkatapos ay lumapit sa akin ang aking asawa na umiiyak at sinabing, hindi mo ako mahal, napopot ka sa akin. Binigyan mo ang aking mga tao ng isang bugtong, ngunit hindi mo sinabi sa akin ang sagot. Sabi ko, hindi ko man lang sinabi sa tatay o nanay ko ang sagot. Bakit ko sasabihin sa iyo? Kaya siya umiiyak sa tuwing siya ay sa akin, at nagpatuloy ito ng ganoon sa natitirang bahagi ng pagdiriwang. Sa wakas, sa ika-7 araw, sinabi ko sa kanya ang sagot dahil pinahihirapan niya ako sa kanyang pag-iyak. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang bugtong sa mga kabataan. Kaya't bago ang takip silim ng ika-7 araw, ang mga tao sa lungsod ay lumapit sa akin na may sagot, ano ang mas matamis kaysa pulot? Ano ang mas malakas kaysa sa isang leon? Ang pagpayag ng aking asawang Filisteo na pumanig sa kanyang mga tao laban sa akin ay isang malaking sakit para sa akin. Galit na sagot ko, kung hindi nila inararo ang aking inahing baka, hindi nila malulutas ang aking bugtong. Nakuha ng aking asawa ang gusto niya sa pamamagitan ng pagmamanipula, ngunit nawala ang aking paggalang. Binayaran ko ang utang, ngunit ginawa ko ito sa kapinsalaan ng mga Filisteo. Pinatay ko ang 30 sa mga kaaway na yon, nagpunta ako sa lungsod ng Askal, nilipol ang mga lalaki, kinuha ang kanilang mga gamit at ibinigay ang kanilang mga damit sa mga lalaking nakalutas sa aking palaisipan, ngunit galit pa rin ako sa nangyari, at umuwi ako upang manirahan kasama ang aking pari at nanay ko.
Nang maglaon, sa panahon ng pag-aani ng trigo, kapag ito ay tahimik, nagdala ako ng isang kambing bilang regalo sa aking asawa. Sabi ko, pupunta ako sa kwarto ng asawa ko, at matutulog ako sa kanya, pero hindi ako pinapasok ng tatay niya. Ibinigay ang asawa ko sa partner ko, na best man ko sa kasal ko. Anong ninong ang nanalo sa labanan, ngunit natalo sa digmaan? Iniwan ako ng asawa ko. Akala ko talaga galit ka sa kanya, bulalas ng ama. Kaya pinapakasalan ko siya sa ninong mo. Pero tingnan mo, mas maganda pa sa kanya ang nakababatang kapatid niya. Marry her instead. Galit siya, galit na galit. Kaya sabi ko, this time hindi ako masisisi. Kung ano ang gagawin ko sa mga Filisteo. Ang aking galit ay tunay na pinakawalan laban sa kanyang mga tao. Kinuha ko ang aking oras at lumabas para manghuli ng 300 fox. Pinatunayan ko na ang master ng mga hayop. Una, walang kahirap-hirap na sinupil ang isang leon at pagkatapos ay hinuhuli at kinokontrol ang 300 fox. Itinali ko ang kanilang mga buntot ng magkapares at naglagay ng sulo sa bawat pares ng mga buntot. Kaya't sinindihan ko ang mga sulo at hinayaang tumakbo ang mga fox sa mga bukirin ng butil ng mga Filisteo. Sinunog ko ang lahat ng butil nito, pati na ang mga bigkis at ang hindi pinutol na butil. Sinira ko rin ang kanilang mga ubasan at mga taniman ng olibo. Nang matuklasan ng mga Filisteo kung sino ang gumawa nito, nagtanong sila, sino ang gumawa nito? Samson, ang sagot. Ipinaliwanag nila na ito ay dahil sa mga aksyon ng aking biyenan, na sinira ang kanyang mga bukid. Nang magkagayoy yumaon ang mga Filisteo, at binihag ang aking asawa, at ang kanyang ama, at pinatay sila. Nang malaman ko ang nangyari, sumumpa ako, kaya nga hindi ako magpapahinga hanggat hindi ako nakakapaghiganti sa iyo. Ako ay nasa isang ganap na galit na spiral. Noong una niloko ako, tapos nagpakasal sa iba ang asawa ko, ngayon pinatay. Ito ang mapait na kwento ng paghihiganti. Sa pagsisikap na ipaghiganti ang mga maling nagawa, sinalakay ko ang mga Filisteo, nang may matinding galit at inalis ang bato ng Etham. Ang mga Filisteo, bilang paghihiganti, ay nagkampo sa Juda at kumalat malapit sa lungsod ng Lehi. Nang makita sila ng mga lalaki ng Juda, tinanong nila ang mga Filisteo, bakit mo kami sinasalakay? Sinabi ng mga Filisteo, kami ay naparito upang hulihin si Samson, kami ay naparito upang ipaghiganti ang ginawa niya sa amin. Pagkatapos ay bumaba ang 3,000 lalaki ng Juda upang dakpin ako sa yungib. Pagdating nila, sinabi nila sa akin, hindi mo ba alam na nangingibabaw sa atin ang mga Filisteo? Anong ginagawa mo sa amin? Ngunit sumagot ako, ginawa ko lang sa kanila ang ginawa nila sa akin. Nang magkagayoy sinabi sa akin ng mga lalaki ng Juda, naparito kami upang gapusin ka at ibigay ka sa mga Filisteo. Pumayag ako, pero pinangako ko sa kanila na hindi nila ako papatayin. Kahit na malakas ako, hindi ako matatalo. Sumagot sila, igagapos ka lang namin at ibibigay sa mga Filisteo, hindi ka papatayin. Ang katotohanan na ang mga kawal ng tribo ni Juda ay nagbigay sa akin sa kamay ng mga Filisteo, ay nagpapakita kung gaano kalaki ang aking mga tao sa ilalim ng pang-aapi ng mga Filisteo. Mas pinili nilang pasayahin ang mga nang-aapi sa kanila kaysa suportahan ako. Para kay Samson, nagpasakop ako sa kanila. Pagkatapos ay tinalian nila ako ng 2 bagong lubid at dinala ako sa ibabaw ng bato. Nang makarating sila sa Lehi, ang mga Filisteo ay nagsisigawan sa pagtatagumpay. Ngunit ang Espiritu ng Panginoon ay sumaakin ng makapangyarihan, at aking pinunit ang mga gapos sa aking mga bisig, na parang sinulid ng sinulid na lino, at ang mga ito ay nahulog mula sa aking mga pulso. Pagkatapos ay nakita ko ang buto ng panga ng isang kamakailang pinatay na asno. Kinuha ko siya at pinatay ko ang 1,000 Filisteo kasama niya. Isa siyang hukbo ng isang tao. Pagkatapos ay sinabi ko, sa pamamagitan ng panga ng isang asno, ay itinambak ko sila. Sa pamamagitan ng panga ng asno, ay nilipol ko ang 1,000 lalaki. Nang matapos akong magyabang, inilabas ko ang aking baba, at tinawag na Jauhil ang lugar. Pagkatapos ng dakilang gawang ito, naging judge ako. Kita nyo, kabilang ako sa isang grupo ng mga tao sa kasaysayan na tinatawag na mga hukom. Ngunit hindi ito tumpak na sumasalamin sa kahulugan ng aking trabaho. Sa Hebreo, ang salita ay nangangahulugang mga solver ng problema.
Kaya masasabi mong kabilang ako sa isang piling grupo ng mga tao na ang misyon ay iligtas ang mga tao ng Diyos mula sa kanilang sarili at sa isa't isa. Inilalarawan ng isang hukom ang kanyang sarili sa mga tuntunin ng kanyang mga nagawa. Ngayon, papasok na ako sa isa sa pinaka. Sa sapat na lapad, ang mga pintuan mismo ay binubuo ng isang pares ng kahoy na dobleng pinto upang maiwasan ang madaling pagpasok sa kalaban. Ang mga pinto ay kailangang binubuo ng mabibigat na tabla at nakalagay sa gilid ng isang mabigat na pahalang na sinag na dumausdos sa mga puwang sa mga frame ng pinto. Ang mga pintuan ay pinalakas ng mga poste na gawa sa kahoy, ang mga panlabas na kung saan ay binago sa mga socket ng bato. Ang mga pintuan ng Gaza na aking pinunit mula sa kanilang mga base at ipinatong sa aking mga balikat ay tumitimbang ng hindi bababa sa 400 o 500 kilo, humigit kumulang 200 kilo. Pagkatapos ng lahat ng ito ay akalain mong natutunan ko ang lahat ng aking mga aralin, ngunit muli akong sumuko sa tukso at ang aking mga pinili ay natatakpan ng pagmamalaki. Akayin nila ako sa isang taksil na landas. Sa isang paglalakbay ko nakilala ko si Delilah, isang babae na ang kagandahan ay maaaring makahuli ng kahit na ang pinakamatatag na kaluluwa. Ang kanyang katusuhan ay naakit sa akin at ako, na dinaig ng aking mga pagnanasa, ay sumuko. Muli akong umibig at nahulog ako sa isang babaeng lubos na mali para sa akin. Nais kong gamitin ng Diyos, ngunit sumuko rin ako sa pang-akit ng kasalanan. Masigasig kong pinanatili ang mga panlabas na katangian ng aking panata na Nazareo, habang kasabay nito ay tahasang nagkasala sa isang patutot. Ginawa ko ang ginagawa ng halos lahat sa atin kapag tayo ay nalinlang ng kasalanan. Ibinukod ko ang aking buhay sa mga kategorya, at naisip ko na may ilang mga kategorya na pinapahalagahan ng Diyos at ang ilan ay hindi niya pinapahalagahan. Muli, ito ay nasa mga teritoryo ng mga Filisteo, at ang mga pinuno ay para sa dugo. Ang mga pinunong Filisteo ay nakakita ng pagkakataon na hulihin ako at pawiin ang apoy ng paghihimagsik na nag-aalab sa aking puso. Pagkatapos ay pumunta sila kay Delilah at inalok siya ng 1-0-0 pilak na barya para sa kanya. Si Delilah ay umiibig din ng husto, ngunit siya ay umiibig sa pera. Ang 100 cycle ay katumbas ng higit sa 63 kilo ng pilak. Tinanggap niya ang alok nito. Pagkatapos ay sinabi niya, pakisabi sa akin kung ano ang nagpapalakas dito at kung ano ang kinakailangan upang matiyak ito ng ligtas. Sumagot ako, kung tataliin mo ako ng 7 bagong panali na hindi pa natutuyo, magiging mahina ako gaya ng iba. Pagkatapos ay itinali niya ako sa kanila. Nagtago siya ng ilang lalaki sa isa sa mga panloob na silid ng kanyang bahay at sumigaw, Samson, naparito ang mga Filisteo upang hulihin ka. Ngunit naputol ko ang mga panali ng pana na parang isang piraso ng tali na tumitirit kapag sinusunog ng apoy. Kaya't ang sikreto ng aking lakas ay hindi natuklasan. Pagkatapos ay sinabi niya, ikaw ay nanunukso sa akin at nagsasabi sa akin ng mga kasinungalingan. Ngayon pakisabi sa akin kung paano ka matatali ng ligtas. Alam ni Delilah na malakas ako, ngunit alam din niya na maaari akong itali sa isang bagay, at totoo iyon. Sumagot ako, kung itali mo ako ng mga bagong lubid na hindi pa nagagamit, ako ay magiging mahina gaya ng iba. Pagkatapos ay kumuha siya ng mga bagong lubid at itinali ako sa kanila. Ang mga lalaki ay nagtatago sa loob ng silid tulad ng dati. At muli siyang sumigaw, Samson, naparito ang mga Filisteo upang hulihin ka. Ngunit muli, naputol ko ang mga lubid sa aking mga braso na parang mga sinulid. Nang magkagayoy sinabi ni Delilah, ikaw ay tinutukso at nagsisinungaling sa akin. Ngayon ay sabihin mo sa akin kung paano ka matatali ng ligtas. Sumagot ako, kung ihahabi mo ang 7 tirintas ng aking buhok sa tela sa habihan at pinindot ito ng shuttle, ako ay magiging mahina gaya ng iba. Pagkatapos, habang natutulog ako, hinabi niya ang 7 tirintas ng aking buhok sa tela at pagkatapos ay ikinabit ito ng shuttle. Muli siyang sumigaw, Samson, naparito ang mga Filisteo upang hulihin ka. Ngunit nagising ako, pinaandar ko ang shuttle at ang habihan at hinayaan ang aking buhok. She complained, paano mo masasabing I love you kung hindi mo sasabihin sa akin ang mga sikreto mo? 3 beses mo na akong pinagtatawanan at hindi mo pa rin sinasabi sa akin kung ano ang nagpapatibay sa iyo. Pinahirapan niya ako sa kanyang pag-iyak araw-araw hanggang sa nasusuka akong marinig siya. Sa wakas ay naibahagi ko sa kanya ang aking sikreto.
Hindi ako kailanman nagpagupit ng buhok dahil nakatalaga ako sa Diyos bilang Nazareo mula nang ako ay isilang. Kung ang aking ulo ay ahit, ako ay mawawalan ng lakas at magiging mahina gaya ng iba. Napagtanto niya na sa wakas ay sinabi na nito sa kanya ang totoo. Nang magkagayoy tinawag niya ang mga pinunong Filisteo, bumalik kayong muli, sapagkat sa wakas ay nasabi na niya sa akin ang kanyang lihim. Bumalik ang mga pinunong Filisteo na may dalang pera. Pinatulog ako ni Delila na nasa kandungan niya ang ulo at saka tinawag ang isang lalaki para ahit ang 7 pulot ng buhok ko. Sa ganitong paraan, sinimulan niya akong ibagsak at iniwan ako ng aking lakas. Pagkatapos ay sumigaw siya, Samson, naparito ang mga Filisteo upang hulihin ka. Nang magising ako naisip ko, gagawin ko ang dati at palayain ang aking sarili. Pero hindi ko namalayan na pinabayaan na pala ako ni Lord. Hindi ko alam na iba ang mga bagay. Nabuhay ako sa kompromiso ng napakatagal na naisip ko na hindi ito magkakaroon ng pagbabago. Sa sandaling iyon, nawala ang aking lakas, naiwan ako sa awa ng mga taong naghahanap ng aking kapahamakan. Nakadena, isang dating makapangyarihang tao na naging isang mortal lamang. Panoorin ko lang habang ipinagdiwang ng mga nabihag ko ang kanilang tagumpay. Hinuli ako ng mga Filisteo at dinukit ang aking mga mata. Hindi ko na muling makikita ang liwanag ng araw sa buong buhay ko. Ito ay tunay na isang malupit na parusa para sa mga Filisteo. Nakakabaliw na ako ay naging bulag sa unang pagkakataon sa aking pagkabihag. Nadala ako sa hindi malusog na relasyon dahil sa aking mga mata. Ang aking kawalan ng kakayahan na kontrolin ang pagkahumaling na ito sa mga kababaihan ay humantong sa akin sa ganito. Iginiit ko ang kalayaan na gawin ang anumang gusto ko, ito ay nag-iwan sa akin ng walang kalayaan. Ang kasalanan ay may sahod at ito ang araw ng sweldo ko. Ang aking kasalanan ay nag-iwan sa akin na bulag, bihag, at alipin. Dati, ang aking pagkabulag, pagkabihag, at pagkaalipin ay panloob lamang, ngunit sa kalaunan ay naging maliwanag sa labas. Dinala nila ako sa Gaza, kung saan ako ay nakaposas ng tansong tanikala at pinilit na gumiling ng butil sa bilangguan. Ngayon nandito ako, nakulong, bulag at napahiya. Ngunit nakasumpong ako ng aliw sa mga labi ng aking pananampalataya. Sa kalaliman ng aking pinakamadilim na oras, ako ay sumigaw sa Panginoong Diyos para sa isang huling pagsabog ng lakas upang ipaghiganti ang aking mga kaaway. Binigyan ako ng Diyos ng pag-asa. Sa gitna ng isang piitan, ipinatong ko ang aking kamay sa aking ulo at naramdaman kong nagsisimula itong tumigas. Kaya inilagay ko ang aking kamay sa aking balbas at nakita kong magaspang ito. Oh. Babalik ako. Magiging maayos din ang lahat. Hindi ko na ibabalik ang mga mata ko, hindi na sila babalik. Nagsimulang tumaas ang buhok ko. Ang aking kasalanan ay naging isang miserableng talunan, ngunit muli akong magkakaroon ng lakas dahil ang aking buhok ay lumalaki. Magagawa kong gumawa ng suntok para sa aking mga tao at para sa aking Diyos. Magkagayunman, ang mga pinunong Filisteo ay nagdaos ng isang malaking piging na naghahain at nagpupuri sa kanilang Diyos na si Dagon. Sinabi nila, ibinigay tayo ng ating Diyos. Dahil sa tagumpay laban sa ating kaaway, si Samson. Si Dagon, na kilala rin bilang Dagon, ay isa sa mga pinakalumang Diyos ng Mesopotamia at inilalarawan bilang isang nilalang na kalahating tao, kalahating isda. Ang Diyos na si Dagon ay itinuring na ama ng lahat ng iba pang mga Diyos, kaya malawak siyang sinasamba sa tinatawag nating duyan ng sibilisasyon, kung saan pinaniniwala ang nagsimula ang agrikultura, ang lugar din na tinatawag ng ilan na Fertile Crescent. Ang estatwa ni Dagon ay kahawig ng isang napakalaking tao. Ang ilang mga representasyon ay nagpapakita sa kanya bilang isang salamander, na isang tao na may mga tampok na parang isda sa ibaba ng baywang. Tinawag siya ng ilang iskolar na Diyos ng isda, na may katuturan dahil sa pakikisama niya sa mga Filisteo at sa kanyang lokasyon sa baybayin. Ang mga Filisteo ay patuloy na sumamba kay Dagon noong panahon ko. Ang anak ni Dagon, si Baal, ay sinasamba sa maraming paraan sa buong bansa. Si Dagon ay sinasamba sa mga templo na matatagpuan sa buong Mesopotamia. Ayon sa Biblia, ang mga lungsod ng Beth Dagon, Gaza at Ashdod ay tahanan ng ilan sa pinakamahalagang templo. Siya ay sinasamba sa pamamagitan ng mga pag-aalay at pakikilahok sa mga kapistahan.
Nang makita ako ng mga tao, pinuri nila ang kanilang Diyos, na sinasabi, ibinigay ng ating Diyos ang ating kaaway sa ating mga kamay. Siya na pumatay ng napakarami sa atin ay nasa ating kapangyarihan ngayon. Ang mga tagasunod ni Dagon ay naghatid ng isang direktang mensahe sa lahat ng tao sa lupain, na tumugon ng, ang ating Diyos ay mas malakas kaysa sa Diyos ng Israel, sapagkat ating natalo si Samson. Ang aking pagsuway ay humantong sa iba na itanggi ang Diyos. Half-lasing, ang mga tao demanded, dalhin Samson upang aliwin sa amin. Kaya ako ay kinuha upang aliwin sila, at pinatayo nila ako sa pagitan ng mga haligi na sumusuporta sa bubong. Ang mga Filisteo ay patuloy na iniinsulto ako sa dakilang pagpapakitang iyon, ginamit nila ang isang batang lalaki upang alagaan ako. Tinanong ko ang batang lingkod na umaakay sa akin sa kamay, ilagay ang aking mga kamay sa mga haligi na sumusuporta sa templo, gusto kong sumandal sa kanila. Ngayon, ang templo ay ganap na puno ng mga tao. Nandoon ang lahat ng mga pinunong Filisteo, at may mga lalaki at babae sa bubong na nanonood sa akin. Ako'y nagdadasal sa Panginoong Diyos, Soberanong Panginoon, alalahanin mo akong muli, O Diyos, palakasin mo akong muli sa isang suntok. Pahintulutan mo akong bayaran ang mga Filisteo para sa pagkawala ng aking dalawang mata. Ito na ang katapusan ng daan para sa akin, ang aking pagkakataon sa pagtubos. Nais kong gamitin ng Diyos, ngunit sumuko rin ako sa pang-akit ng kasalanan. Inilalagay ko ang aking mga kamay sa dalawang gitnang haligi na sumusuporta sa templo, tinutulak ito ng dalawang kamay. Pakiusap, hayaan mo akong mamatay kasama ng mga Filisteo. Ang aking kwento, bagamat puno ng mga kabayanihan at pambihirang mga gawa, ay nagsisilbing isang babala. Ipinaalaala nito sa atin na ang lakas, kapwa pisikal at espiritual, ay dapat gamitin ng matalino at mapagpakumbaba. Nagbabala ito laban sa pang-akit ng tukso at sa mga kahihinatnan ng pagpapaubaya sa mga pagnanasa, ngunit ang pinakamahalaga ay pinag-uusapan nito ang tungkol sa pagtubos, dahil kahit sa aking pagkahulog ay natagpuan ko ang lakas upang magtagumpay at matupad ang aking kapalaran. Ang pangalan ko ay Samson at ito ang aking kwento.